Mabuhay mga bata, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating talakayan, ay maaari mo bang tumayo ang lahat? Binibining Kim, maaari mo bang panguluhan ang panalangin? Ngayon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Bago kayo umupo sa inyong mga sila, ay hanayin mo na ito at pulutin ang mga kalat. Ngayon, maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Ngayon, muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon sa araw na ito ay panibagong talakayan na naman ang inyong maririnig mula sa akin. Ganun pa man, ako si Ginoong Ronnie James G. Cesar, ang inyong guro sa umagang ito. At ang ating kasanayan sa umagang ito ay pakikinig, kaya kinakailangan na lahat kayo ay makinig. Tama? Okay. Ngayon ay dumako naman tayo sa tatala ng liban. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay magtatala muna ako ng liban. Kim, Simon, Cass, and Asher. Mahusay dahil kayo ay nanditong lahat. Ngayon, maaari na kayong umupo. Sige, maaari na kayong umupo. Ngayon ay magbabalik-aral na tayo sa umagang na ito. Makinig kayong mga bata para malaman nyo ang ating talakayan sa araw na ito. Ngayon ay magbabalik-aral na tayo. Nung nakaraang araw ay itinalakay natin ang kwentong bayan. Ngunit naalala nyo pa ba kung ano ang kwentong bayan? Ngayon, Cass, ano ang kwentong bayan? Mahusay, palakpakan natin si Cass na naalala niyo pa kung ano ang kwentong bayan. Ngayon, ano naman ang 4 na uri ng kwentong bayan? Asher? Magaling! Palakpakan natin si Asher na naalala niyo pa ang 4 na uri ng kwentong bayan na kung saan ay ang parabula, pabula, alamat, at mitolohiya. Ibaba mo ang iyong paa. Ano? Makinig ha? Makinig. Ngayon, dahil na talakan natin ang pagbabalik-aral, ay dumako naman tayo sa ating talakayan sa araw na ito na kung saan ay ang maikling kwento. Ngayon, ano nga ba ang maikling kwento? Ngayon, ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ang maikling kwento ay sikat o alam na natin ito dahil ito ay kadalasan maraming ang manunulat na gumagawa nito at ang maikling kwento ay nagpapakilala kung gaano nga ba kahusay at kagaling sumulat ang mga Pilipino. Ngayon, ano nga ba ang elemento ng maikling kwento? May 3 uri ng maikling kwento. Ito ang tauhan, tagpuan, at banghay. Ngayon, tauhan. Ang tauhan ang nakasentro mismo sa pangyayari. Mayroon din itong pantulong na tauhan. Ngayon, hindi lamang isa ang tauhan sa isang kwento. Marami sila. Ngunit alam naman natin na may pangunahing tauhan na kung saan sa kanya sumisentro ang kwento. Kaya kinakailangan na may tauhan. Marami na tayong nababasa ng mga kwento na kung saan maraming tauhan, mga alamat, mitolohiya, at iba pa. Ngayon, tatanungin muna kayo. Ano ang maikling kwento? Kim? Magaling! Palakpakan natin si Kim dahil alam niya kung ano ang maikling kwento. Tunay nga na nakinig ka sa araw na ito. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang elemento ng maikling kwento. Ang tagpuan. Ang tagpuan ay isa sa elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari. Kapag sumulat tayo ng isang maikling kwento, ay kinakailangan na may mga tagpuan ito sa bahay, sa parke, o kahit saan pang lugar dahil kinakailangan ito para malaman natin kung saan patutungo ang istorya. Ngayon ay dumako naman tayo sa banghay. Ang banghay ay matutukoy natin dito ang maaayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Ngayon, may mga bahagi ang isang banghay. May 5 bahagi ito. Una, ang saglit na kasiglahan. Pangalawa, suliranin o tunggalian. Pangatlo, kasukdulan. Pang-4, kakalasan. At panghuli ay ang wakas. Ngayon, ang saglit na kasiyahan.
Ano nga ba ito? Ito ay ang pagpapakilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Buhay ng isang tauhan sa isang kwento ay hindi lamang ito sumisentro sa kasiyahan, kundi may mga pagsubok ito na natatagpuan o parang nangyayari sa kanyang buhay. Ngayon ay ang suliranin o tunggalian. Ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng mga pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya at mayroon itong iba't ibang uri. Ngayon, dumako naman tayo sa kasukdulan. Ang kasukdulan ng isang maikling kwento ay ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Ang kasukdulan ay parang itong, kung sa Ingles pa ay climax, na kung saan parang doon natin makikita kung gaano nga ba nakapangyarihan ang isang kwento. Nakikinig ba ang lahat? Mahusay. Ngayon ay dumako naman tayo sa kakalasan ang magiging kinalalabasan ng isang pangyayari. Ngunit tayo ay nagsimula sa kwento, pumunta sa kasukdulan at papunta sa kakalasan kung saan doon malalaman natin ang pangyayari ng isang storya. Parang doon na makikita kung gaano nga ba kaganda ang isang kwento. Ngayon ay dumako naman tayo sa wakas ang pinakahulihang bahagi ng isang banghal. Dito malalaman kung malungkot o masaya ang nangyayari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ito rin ay ang resolusyon ng isang kwento. Sa wakas ay dito matatapos ng isang kwento. May mga kwento na kung saan ito ay masaya, mayroon rin kwentong mga malulungkot. Ngunit ito ay parte talaga ng isang kwento dahil dito nasusubok ang mga mag-aaral. Ngayon, ay dumako naman tayo sa Ang Reynang Matapat. Ngayon ay may babasahin akong isang kwento. Ngayon, Ang Reynang Matapat. Ngayon natapos na nating basahin Ang Reynang Matapat. Ngayon ay dadako na tayo sa pangkatang gawain. Ngayon ito ang unang pangkat at ito ang pangalawang pangkat. Ngayon sa pangkatang gawain, ang gawain sa bawat grupo. Sa unang pangkat, tauhan at tagpuan ng maikling kwento. Kayo ay gagawa niyan. At ang pangalawang pangkat naman ay salita, kasiglahan at suliranin o tunggalian ng kwento. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gawin ang pangkatang gawain na ito. Ngayon, bago ang lahat, ay babasahin ko muna ang pamantayan, nilalaman o visual aids, 10 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos. At kabuuan nito ay 20 puntos. Ito ay magiging basihan kung ano nga ba ang makukuha ninyong score para sa araw at sa gawain na ito. Ngayon, ay sisimulan na natin ang presentasyon. Tinatawag ko si Ginoong Cass para sa unang grupo. Maraming salamat, Cass. Mula sa unang pangkat, palakpakan natin si Cass. Ngayon ay tatawagin naman natin ang pangalawang pangkat, si Kim. Pumunta ka dito, Kim. Maraming salamat, Kim. Palakpakan natin si Kim. Ngayon, mahusay ninyong nailahad ang inyong gawain mula sa inyong pangkat. Ngayon, ang score ng unang pangkat ay 19/20. At ang ikalawang pangkat ay 20/20. Mahusay. Ngayon, bakit mahalagang pag-aralan ang maikling kwento at ang mga elemento nito? Cass? Mahusay! Palakpakan natin si Cass dahil alam niya kung bakit mahalaga ito. Ano naman si Asher? Magaling, Asher! Palakpakan natin si Asher dahil alam niya ito. Ngayon ay ang pagtataya. Ngayon ay kumuha kayo ng isang 4 na papel at inyong ballpen para sa pagtataya. Ngayon ay una, pangalawa, pangatlo, pang-4, at pang-5. Ngayon, ipasa na inyong papel sa harapan. Okay? Maraming salamat. Ngayon ay dumako naman tayo sa takdang aralin. Panuto, magsaliksik o hanapin sa internet ang mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa isang buong papel. Una, ang script. Pangalawa, aktor.
Pangatlo, dialogo. Pang-apat, direktor. Pang-lima, tema. Pang-anim, entablado. At ang panghuli ay ang yugto. Ngayon, ipapasa nyo ito sa susunod na pagtatagpo natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Tumayo ang lahat. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo.